Lalong hinigpitan ang seguridad sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. Kasunod ng impormasyong ire-rescue o itatakas daw sa kulungan ang sinasabing kanang kamay ng isang big-time drug lord. Makibalita tayo kay Chona Carion ng GMA Cebu. Nitong nakaraang linggo, nakatanggap daw ng impormasyon si Cebu Governor Hilario Davido III na may magre-rescue raw sa tulak umano ng droga na si Alvaro alias Barok mula sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center o CPDRC. Bunsod nito, hiniling ni Davide sa officer in charge ng Cebu Provincial Police na tumulong na sa pagbabantay sa kulungan. Si Alvaro ang sinasabing kanang kamay ng umano'y top drug lord ng Central Visayas na si Jeffrey Diaz alias Jaguar na napatay sa operasyon ng pulisya sa Las Piñas City noong June 17 ngayong taon. Bukod kay Alvaro, may iba pang high-profile personality na nakakulong ngayon sa CPDRC. Kasama na rito ang mga bata raw ng itinuturing na number 2 drug lord ng Central Visayas na si Franz Sabalones na nauna ng sumuko kay PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa. Hugon-hugon ko ni Adto, the last week na imo rescue ni Barok Kono, na ako mo niabot na ako. So we thought na we would need the assistance of the PNP. Mananatili ang mga pulis sa loob ng CPDRC ng 1 hanggang 2 buwan. Ito'y hanggang sa matapos ang investigasyon sa ilang jail guard na posible umanong sangkot sa pagpapasok ng mga kontrabando sa loob ng bilangguan. Sa raid ng mga pulis nitong Lunes, nakakuha ang mga otoridad ng 34 na cellphone. Naniniwala ang gobernador na may jail guards na tumutulong sa mga inmates sa pagpupuslit nito. Sa ngayon, bawal na muna ang pagpapasok ng mga dalaw sa kulungan. Sa Mandawi City, patay sa bypass operation ang mag-amang Jerome at Junmar Abad, mga umano'y tulak ng iligal na droga. Sabi ng pulisya, armado umano ang mag-ama at nanlaban daw sa pulisya, kaya't gumanti ang mga otoridad. Nakuha sa lugar ang aabot sa 18 pakete ng hinihinalang shabu, 2 baril at mga bala, drug paraphernalia, cellphones at 3 samurai sword. Ayon sa pamunuan ng Mandawi City Police, nasa watchlist nila si Jerome. Pero ang pamilya ng mga mag-amang Abad, naniniwalang overkill ang nangyaring pagpatay sa dalawa. Hindi naman daw nanlaban ang mga ito. Unfortunate as it is to have, for it to end in a shooting solution. The fact of the matter is the lives of the policemen were endangered. No? They were fired upon first. Chona Carion, Nagbabalita, Pilipinas.